Sandra's POV. Magkahawa kamay sila ng kanyang asawa na lumabas ng beach house habang naghihintay ang chopper na maghahatid sa kanila sa airport. Enrique was silent the whole ride na ipinagkibit balikat na lang niya at nilibang na lang ang sarili sa panonood ng mga tanawin sa labas. Pagkarating nila sa airport ay ganun pa rin ang mood nito. After almost 17 hours being above the sky ay lumapag na rin ang eroplano. Todo olalay sa kanya si Enrique hanggang sa makalabas na sila ng airport. Isang lalaking nakasuit ang nagbigay kay Enrique ng susi saka siya pinasakay sa sariling sasakyan nito. "Are we going straight to your office?" Tanong niya pagkapasok nito sa sasakyan. "No, Sandra, may pupuntahan pa tayo." Tugon ng lalaki saka pinaandarang sasakyan. Kunot noo siya habang lula ng sasakyan dahil hindi pamilyar ang daan na tinatahak nila. Pero pinili na lang niyang wag magtanong. Maya-maya pa ay mas lalo lang siyang nagtaka nang huminto ang kanilang sasakyan sa isang funeral homes. Nilingon niya si Enrique habang may nanguguluhang ekspresyon sa kanyang mga mata. Malungkot itong tumingin sa kanya saka napayuko. Unti-unti na lang nanikip ang kanyang dibdib kahit na wala pa itong sinasabi. She was just wrong, okay? Hindi totoo ang iniisip niya. Bakit tayo narito? Mahina niyang tanong. Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila bago muling nag-angat ng tingin sa Enrique. "I'm so sorry, Sandra." Tanging iyon pa lang ang narinig niya, pero parang mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. "Daddy?" Agad niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan habang alintana ang pagtawag ni Enrique sa kanya. She was running inside while her eyes beamed with uncontrollable tears from falling from it. Pinaghalong sakit at kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pagkarating niya sa loob ay tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Bumungad sa kanya ang isang nakangiting picture frame ng daddy niya, katabi ang isang puting kabaong. Nangangatugman ang mga tuhod ay sinubukan niyang inihakbang ang kanyang mga paa hanggang sa makarating siya sa harapan ng kabaong. "Hindi to totoo. Daddy, wake up! This isn't a joke, okay? Gumising kayo!" Umiiyak niyang pakiusap. "Sandra, huminahon ka anak." Lumingon siya sa kanyang mami at kitang-kita ang pamumugto ng mga mata nito. "Mom, what happened? Bakit ganito? I thought you were in Barcelona. Bakit? Bakit?" No, this can't be happening. He can't be dead yet. Not now, please. Marami pa siyang gustong ikwento. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi sa pag-alis niya. "I'm sorry, Iha." Tanging nasabi ng kanyang mami bago siya niyakap ng mahigpit. Yumakap siya dito pabalik saka umiyak na parang bata. Hindi ganito ang kanyang inaasahan. Her dad was beginning to get fine after her wedding. Paano naging ganito ang sitwasyon? Hindi niya alam kung ilang oras siyang umiyak habang yakap siya ng mami niya. All she cares about was the pain she's feeling at the moment. Ang sakit-sakit. Parang may isang parte ng pagkatao niya ang nawala. Para bang nawawalan siya ng lakas habang iniisip na wala na talaga ang daddy niya. Maya-maya ay kasalukuyan siyang nakaupo sa garden ng funeral homes. Para kasing hindi niya kayang tingnan ng daddy niya. Tuwing nasa harapan siya ng kabaong ay halos hindi siya makahinga sa sikip ng kanyang dibdib. "Iha?" Nag-angat siya ng tingin at nakitang ang daddy na Enrique ang naroon kaya tumayo siya para magbigay galang dito. Kayo po pala, Dad." Sabay silang naupo habang nakatanaw sa hindi kalayuan nang nagsimulang magsalita ang matanda. "You should be staying inside, Sandra. Why are you here?" Malumanin itong tanong. I can't stand watching him inside in that coffin, Dad. It hurts so much." Humihikbi niyang tugon. Marahang hinaplos ng matanda ang kanyang buhok kaya mas lalo lang siyang napaiyak. Her father used to do that gesture most of the time. Dahil sa kanyang hikbi, ay kinabig siya ni Don Emmanuel ng yakap. It's not that warm, but she somewhat felt contented with his fatherly hug. "Your father has been a good friend of mine since I came here to the Philippines. Sobrang laki nang naitulong niya sa akin sa larangan ng business. And even when he already passed away, hinding-hindi ko makakalimutan ang kabaitan niya, Iha." Salaysay ni Don Emmanuel. Malungkot siyang umiti. Kahit sinong businessman ay ganun ang komento pagdating sa daddy niya. Her father is very generous when it comes to business knowledge.
Lahat ng pwede nitong ituro ay ibinabahagi nito sa iba. Everyone grieves for his dad and they are all inside. Your dad won't be happy to see you here outside alone. Dapat ay samahan mo siya sa loob hanggat nandito pa siya. Payo pa nito. Bigla naman siyang natauhan sa sinabi ng matanda. Tingin niyo po ba, Dad? Kakayanin ko? Nandito kami para sa iyo, Sandra. Kung wala na ang daddy mo, ay nandito ako na pwede mo maging sandalan. I may not be your real father, but you can treat me as one. Hindi ka na naiiba pa sa akin. Kahit papaano ay naibsan ang bigat ng kanyang puso sa sinabi ni Don Emanuel. Maraming salamat, Dad. Excuse me, Mrs. Hipolito. Pwede po ba naming makuha ang panig niyo tungkol sa biglaang pagpanaw ng iyong ama? Napalingon siya sa nagsasalita at napagtantong, isa iyong reporter. Nakatago sa media ang sakit ng daddy niya dahil ayaw nitong maapektuhan ang negosyo nila. Kaya ganito na lang kung makatanong ang mga reporters ngayon. Pero pakiramdam niya ay nayayamot pa rin siya. Nasa pagluluksa pa siya at ayaw niyang pagpiestahan sila ng media sa ngayon. Please, my daughter-in-law is still in grief, kaya sana irespetuhin niyo muna yon. Biglang saad ni Don Emanuel. Naglakad din ito papunta sa harapan niya upang harangan ang mga reporters na planong lumapit sa kanya. She was touched by his protective gestures. Pasensya na po kayo, Senator Hipolito. Nahihiyang saad ng reporter. I understand your line of work, but I hope you will respect her too. Nahihiya namang umalis ang reporter palayo sa kanila. Nakita niya nagmamadaling lumapit sa kanaroroonan nila ang bodyguard ng matanda. Paano nakalusot ang reporter dito, Agustin? Akala ko ba sinuri mo lahat ng dumarating at aalis? Sorry, Senator. Hindi po namin sinasadya. Paano na lang kapag wala ako ngayon dito? They might harass my daughter-in-law. Dismayado pa nitong dagdag. Napayuko naman ang bodyguard kaya pumagitna na siya. Ayos lang po, Dad. Hindi mo na po siya kailangan pagalitan. I'm really sorry, Iha. Naiiling itong saad. You can go back to your post, Agustin. Baling nito sa bodyguard. Hinintay muna nitong umalis ang bodyguard bago siya muling hinarap. I think, kailangan mo nang pumasok, Iha. Your mother needs you. Tumango siya at ngumiti. Maraming salamat ulit, Dad. Pumasok na siya sa loob nang bigla niyang maalala si Enrique. Mula kanina ay hindi pa niya nakikita ang asawa, kaya nagtataka siya at napasimangot pa. Akala pa naman niya ay hindi ito aalis sa tabi niya. Mabuti na lang nandyan ang daddy nito. Muli siyang napatingin sa masayang larawan ng kanyang daddy pagkatapos ay sa mami niya na nakaupo sa gilid ng kabaong nito. She can see the tiredness in her aura kaya nakaramdam siya ng awa dito. Mommy, I'm sorry for my behavior earlier. Hinging paumanhin niya sa kayumakap dito. Ayos lang anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Tugon nito at hinaplos ang braso niya. Nga pala, nasaan ba ang asawa mo? Baka nasa tabi-tabi lang po yun, Ma'am. Hinigpitan pa niya ang yakap dito saka nag-angat ng tingin sa nakasulat na araw kung kailan pumanaw ang daddy niya. Kumunot pa ang kanyang noo na mapagtantong 3 araw nang nakaburol ang daddy niya. Naalala niya pa noong nakaraang gabi na nakiusap siya kay Enrique na kakausapin ng daddy niya. Enrique told her that he already talked to her dad. How come did he do it kung yung mga oras na yon ay wala na ang daddy niya? Napakuyom siya ng kamao at kumalas ng yakap sa ina. What's wrong, Sandra? Hahanapin ko lang si Enrique, Mami. Paalam niya at hindi na hinintay pa ang sagot nito. Kusa na siyang naglakad palabas para hanapin ang magaling niyang asawa. Sinuyod na niya ang buong lugar, subalit hindi niya pa rin nahahanap si Enrique. Labis na nagngingit-ngit ang kalooban niya dahil sa samot-saring bagay na sumasagi sa kanyang isipan. Dapat ay siguraduhin lang talaga ng lalaking yon na may maganda itong isasagot sa mga tanong niya kung sakali. Bestie! Napalingon siya bigla at nakita si Wilma na paparating sa kinaroroonan niya. Bestie! Bungad niya sa bayakap sa kaibigan. Yumakap naman ito pabalik sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Condolence, Bestie. Malungkot nitong sambit. Thanks, pero bakit nandito ka? Siyempre naman, what our friends are for, hindi ba? Puno ng simpatsya itong tumingin sa kanya, kaya kahit papaano ay napangiti din siya. Oo nga pala, Bestie. Bakit ka nandito sa labas? Hinahanap ko si Enrique. Nakita mo ba? Nasa labas kasama si Papa Henry.
Nakangisi nitong tugon. Kunot noon niya itong tinitigan. You mean Henry the private investigator? Yup. Are you dating that man? Isang nahihiyang ngiti ang pinakawalan nito kaya tinitigan niya na maigi ang kaibigan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Pinatulan ka talaga na lalaking yun? Isang hampas sa braso ang pinakawalan nito kasabay ng pagsimangot kaya napaigik siya. Grabe ka na sa akin ah. Anong akala mo sa beauty ko? Pipitsugin lang? Hindi naman sa ganon. Akala ko kasi si Sancho ang gusto mo. Tapos ngayon si Henry pala. Haler, hindi ko na kasi mahanap si Fafa Sancho no? Tapos aksidente kami nagkita ni Fafa Henry sa club na pinasyalan ko kaya siya na lang. Kesa naman pakawalan ko pa. Ang yami niya kaya. Napailing na lang siya. Sa tono ng pananalita nito ay parang naging second option pa talaga si Henry na isang bilyonaryo. Tinalikuran na lang niya ito para hanapin sa labas si Enrique. Naramdaman niya ang pagsunod ni Wilma sa kanya. Natagpuan niya ang asawa sa parking lot habang kausap ang dalawang lalaki. Natigil naman ang mga ito na makitang papalapit sila. One of them was very familiar to her. Parang nakita na niya ito kamakailan lang. Sandra? Can we talk? Formal niyang tanong. Tumango naman ang asawa kaya nagpatiuna na siya sa paglalakad. Balak niyang sa isang sulok ng garden kung saan walang tao na naroon sila mag-uusap. Nakita niya pa ang pagngisi ng isang kasama ni Enrique. She doesn't like his aura. If Enrique looks cold and ruthless, this one was beyond she could imagine. Inirapan niya ito at nagpatuloy na sa loob. How do you feel? Are you fine? Isang mapang-uyam na ngisi ang pinakawalan niya bago ito tinignan na masama. Really? You're asking me that? After leaving a while ago? Sabihin mo nga Enrique, kaya ka ba hindi lumalapit sa akin dahil may tinatago ka? What are you talking about? Nagtataka nitong tanong. Dismayado siyang napabugan ng hangin. This man already deceived and lied to her not that long ago, pero hindi pa rin siya nadala at naniwala pa sa paghingi nito ng tawad. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nakiusap ako sa'yo na kakausapin ko ang daddy ko Enrique. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Para saan yung ginawa mo? Sunod-sunod niyang tanong, pero hindi pa rin sumasagot ang asawa at nanatili lang na nakatingin sa ibaba. Sinabi mo pa sa akin na may usapan kayong dalawa. Paano mo makakausap ang pumanaw na? Pinaglalaroan mo ba kami ng pamilya ko? You promised me na wala na dapat tayong sekreto sa isa't isa. But what did you do? Sinira mo na naman ulit ang tiwalang binigay ko sa'yo. She couldn't contain her emotions anymore. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. I'm sorry Sandra. Sorry? Nag-e-enjoy ako buong gabi kasama ka at hindi ko malang alam na wala na palang daddy ko. Your dad called you right? Siguro ay para ipaalam sa'yo. But your selfish intentions took over. Sinamantala mong pagkakataon na magkaayos tayo at hindi iniisip ang mga mahal ko sa buhay. Galit niyang wika. It's not that Sandra. Just please, calm down. Magpapaliwanag ako. Anito na puno ng desperasyon sa mga mata. Ang lalaking ito ay hindi lang basta sweet talker, kundi manipulator din ng emosyon. Kung sinabi lang sana nito ang totoo, she could have flew back to the Philippines o kapag hindi siya pinayagan nito, ay lalanguin niya ang karagatang yon, makarating lang sa kinaroroonan ng daddy niya. Kasi hodang may patingmang papas lang sa kanya. Sa tingin mo ba kaya kong tanggapin kung ano man ang dahilan na yon? Nagsinungaling ka sa akin, and that's the bottom line of it. No other explanation. Madiin niyang saad at tinalikuran na ito. Mabilis nitong napigilan ang kanyang braso, kaya agad siyang pumiksi para mabitawan ng lalaki. Layuan mo muna ako, Enrique. I can't do that, Sandra. Let me be there for you. Pagsusumamo pa nito, pero sa ngayon ay ayaw niya muna ito makasama kaya walang salita niyang nilisan ang lugar at bumalik sa loob. Pakiramdam niya ay sobrang bilis na dumaan ang mga araw. At dumating na ang pinakakinakatakutan niya, ang oras na ililibing na ang kanyang daddy. During that time, she can no longer see him unlike when it was still his wake. Gusto niyang humiling na sana hindi na lang matapos ang araw na yon para mananatili lang ang daddy niya sa kanyang harapan. Dumagsa ang mga nakiramay sa kanilang pamilya. Kadalasan ay mga businessman rin mula sa iba't ibang larangan. Enrique never left her side kahit anong pilit niyang ipagtulakan ng lalaki. And because of they are public figures, hinayaan niya ito
Kesa naman mas lalo pang gumawa ng kwento ang media. Gusto niyang magluksa ng tahimik at ayaw niyang istorbohin ang mga walang kwentang bagay na nasasabi o napapansin ng publiko. The next hour became the darkest day of her life, lalo na nang ibaba na ang kabaong ng daddy niya. It was so painful that she didn't know how she survived and stayed alive until now, where she was sitting in front of her father's grave. It's been days since he finally said goodbye to them, pero parang kahapon lang. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Enrique. The last time was the day of the burial where he asked her if she would be coming home with him. Sa tingin ko, pinakamabuting manatili muna ako sa bahay ni Mama Enrique. Malamig niyang sagot habang nanatili ang mga mata sa puntod ng daddy niya. Kanina pa nakauwi ang mga bisita at tanging silang dalawa na lang ang naroon. Pinaunan na niya ang kanyang mami kasama si Aling Lucia sa bahay. Okay. Tugon ito sa mababang tono. Akala niya ay makikipagtalo pa ito, pero nagpapasalamat siya na hindi dahil wala siyang lakas para dito sa ngayon. Pagod siya, mentally and emotionally. She closed her eyes and wanted to rest too. Sa kabilang banda, kagigising niya lang nang matanaw ang kanyang mami Feliz na nasa labas at ito mismo ang nagdidilig ng halaman na dating gawain ng kasambahay. Napagpasyahan niyang bumaba para lapitan ito. Good morning, Mom. Bati niya rito. Good morning, Iha. Maaga kayatang nagising. Nasanay lang po. Nakangiti niyang sagot. Matapos mailibing ang daddy niya ay siya na ang namamahala sa kanilang kumpanya. Naging abala siya lalo na at inilipat na sa pangalan niya ang pagiging CEO ng Fernandez Real Estate. Mayroong ilang mga hindi pabor sa kanyang pamumuno, pero desidido siyang patunayan ang sarili at huwag sayangin ang mga bumoto sa kanya para sa posisyon na yon. Kumusta ang pamamahala mo sa kumpanya? Ayos lang ba? Oo naman po. Dad already trained me before, kaya naman hindi ko siya bibiguin. A faint smile escaped from her mother's lips at tumingin sa kalayuan. Ikaw, Mami, ayos ka lang po ba? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong ayos lang ako, Sandra. Pero hindi matutuwa ang daddy mo kung magmumukmuk lang ako sa isang sulok. Dapat ay tuloy pa rin ang buhay natin. Napangiti siya sa sinabi ng ina. Now, she can see how strong her mother is. How about you? Napapansin ko hindi ka pa umuwi sa bahay niyo ng asawa mo mula nang mailibing ang daddy mo. Her mother was right. Kung gaano siya katagal na naging abala sa kumpanya, ay ganoon na rin katagal na hindi niya nakikita si Enrique. She was still staying with her mother. Sa ngayon, ay ayaw niya pa itong iwan dahil kahit na sinasabi niyang ayos lang ito, alam niyang malungkot pa rin ang ina. Dahil sa nangyari. Ayos lang naman po kami. Pagsisinungaling niya. She still hated Enrique for lying at ayaw niya pa muna itong makita. Are you sure? Opo. Nakayuko nitong tugon. Nanay mo ko, Sandra. Alalahanin mong pwede mo ko mapagsabihan kung sakaling may problema ka. Wika ng kanyang ina sa kahinawakan at pinisilang kanyang kamay. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Ayos lang po talaga kami. Ayaw niyang sabihin sa kanyang mami ang kanilang problema ni Enrique dahil sa tingin niya ay makakadagdag lang yon sa pasanin ng mami niya. Alam mo ba na masyado kang maswerte sa asawa mo, anak? Paano niyo po nasasabi yan, Mom? Because your husband loves you so much, Iha. Napailing siya. Kung makapagsalita ang mami niya ay parang kilalang-kilala nito ang sinungaling niyang asawa. Sabihin mo sa akin o hindi, alam ko may problema kayong dalawa. Pero sana isipin mong may asawa ka na at kapag nag-away ang mag-asawa, hindi ito dapat tinatakasan o tinatalikuran. Ano man ang problema ninyong dalawa, dapat ay pinag-uusapan. Napalunok naman siya. She doesn't know how to fix this thing between the two of them. He lied to me, Mom. Pag-amin niya, napatingin naman ito sa kanya. What did he do? Nakiusap ako sa kanya na kakausapin ko si Daddy. Pero ang sabi niya ay, nagkausap na sila. Yun pala wala na si Dad. I really hate him at hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya. Sandra, you shouldn't hate your husband for it. At bakit hindi? Ayos lang ba sa inyo yung ginawa niya? Naguguluhan niyang tanong. Kasi, hiniling yun ng daddy mo sa kanya, anak. What? The day your dad called after your wedding ay hindi totoong pumunta kami ng Barcelona. We were at the hospital, and maybe your father already knew what will happen in the next few days or weeks.
Kaya nakiusap siya sa asawa mo na ilayo ka muna sa Maynila. Tuluyan nang nalaglag ang kanyang pinipigilang luha. All this time ay sinisisi niya ang asawa, gayong wala pala itong kasalanan. And Enrique let her blame him para maibuhos niya ang frustration niya. Enrique didn't like the idea kasi mas gusto niyang makasama mo pa ang daddy mo. But he was stubborn. Enrique respected your dad so much at kahit noong galing ka sa isla ay pinuntahan ng asawa mo ang daddy mo sa ospital para humingi ng tawad at formal na hingiin ang kamay mo sa amin. Oh my God, all this time ay busy siya sa galit niya pero wala man lang siyang kamalay-malay tungkol sa mga bagay na yon. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo noong bago ang engagement na maybe your husband loves surprises? Ito mismo ang nagsabi sa amin na linya mo yon. He even asked for forgiveness from your father. Dahil nagsinungaling siya sa'yo noong nasa isla pa lang kayong dalawa. I didn't know. Mahinang anas niya. This is so much to take for a revelation. Totoong mahal siya ni Enrique noon pa man. Muli niyang naalala noong araw na kararating lang niya sa ospital mula sa Lava Cafe. She saw a familiar back of a man. Dati ay hindi siya naniniwala na si Enrique nga yun. Pero ngayon ay alam na niya ang totoo. Si Enrique nga ang nakita niya and maybe that was the time when he talked to her father. Nakiusap din siya sa daddy mo, Iha. Ayaw niyang magsinungaling sa'yo. But it was so hard for your dad to let go too kapag nasaksihan mo ang kanyang pagkawala. Your dad didn't want you to suffer so much kaya mas pinili niyang wag agad ipaalam sa'yo. I'm really sorry, anak. It was your dad's dying wish and we cannot ignore it. Walang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan at tanging mahihinang hikbi lamang ang namayani sa buong hardin. Tumayo ang mami niya at niyakap siya ng mahigpit kaya mas lalo siyang napaiyak. Tahan na, anak. Your dad won't be happy to see us crying right now. Alon nito sa kanya. Matapos ang ilang minuto ay tiningala niya ang kanyang ina para humingi ng payo. Mama, what will I do? I think I mess up. Matamis na umiti ang mami niya at hinaplos ang kanyang pisngi. When you're at fault, it's not that hard to say sorry, anak. Napatango na lang siya sa payo ng ina. She just wishes that Enrique isn't that mad at her. Matapos ang madramang tagpo nila ng mami niya, ay napagpasyahan niyang maligo at mag-ayos. Tumawag na siya kay Esme at sabi nito na pumasok sa opisina ang asawa niya. It was so frustrating that she didn't have his number. Anong klaseng asawa ba siya? Mabuti na lang at hindi siya papasok sa opisina ngayon. She has the time to go to Enrique's office and pay a visit. Napatingin siya sa kanyang kamay. Her engagement and wedding ring are all missing. Sa galit niya, ay tinanggal niya itong pareho at itinago. Now it's time for her to wear it again and never remove it forever. Kabado siya habang lula ng elevator. This is the first time na tumapak siya sa opisina ni Enrique. Simula na maging asawa sila. Kinausap pa niya ang receptionist na wag ipaalam kay Enrique na nandito siya dahil gusto niya itong isurprise. Mabuti na lang at pumayag ito. Pagkabukas ng elevator ay bumungad sa kanya ang isang maaliwalis na lugar. It was a mixture of black and white. Halatang lalaki ang may-ari ng opisina. Agad na tumayo ang isang babae na marahil ay sekretary ni Enrique. Bakas ang pagkasorpresa sa mukha nito. I'm sorry, mama, but Mr. Hipolito doesn't want to be disturbed. Walang emosyon itong saad. She sighed. She doesn't have time for this appointment thingy. So maybe, it's time to use the wife card power. I'm his wife at may sadya ako sa kanya kaya papasok ako. Aniya sa kanilang pasan ng babae. Dahan-dahan niyang ipinihit ang doorknob ng opisina pero napatigil siya na makarinig ng hagikik mula sa loob. Come on, Melly, you fix it. Malambing na wika ng nasa loob. She hadn't seen anything yet and her heart started to clench already. Sa kaunting siwang ng pinto ay sumilip siya at nakita ang asawa niya na may inaayos sa likod ng isang sexing babae. Stop moving, Nicole. Ani ni Enrique sa baritonong boses. I can't help it. Nakakakiliti ang mga kamay mo. Tumatawang tugon ng babae. Mapakla siyang napangiti. So this is why his secretary told her that he doesn't want to be disturbed because he's spending time with Nicole. She guessed it's the wrong timing then. Maingat niyang isinara ang pinto at naglakad pabalik sa mesa ng sekretarya ni Enrique. Just don't tell him that I dropped by. Aniya at hindi na ito hinintay pang makasagot dahil dumiretso na siya sa elevator pababa.
As the door closed, her tears fall that made her annoyed even more. Hinamig muna niya ang sarili sa loob ng kanyang sasakyan bago naisipang lisanin ng kumpanya ni Enrique. Even though her heart is aching, ay wala siyang planong magpasagasa kaya mas mabuting mahinahon na siya kapag nagmaneho. That crazy Nicole would be the happiest woman in the whole world kapag nagkataon. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Napakanutnoo siya na mabasa ang pangalan ng caller. Very handsome husband, kaya napasimangot siya. She didn't know she had his number. Ito ba ang naglagay nito doon? Pinili na lang niyang wag muna itong sagutin at baka kung ano naman ang masabi niya. Naiintindihan niya na meron din siyang mga pagkakamali sa kanilang pagsasama. Pero wala itong karapatang humarot ng iba. Nagmaneho na lang siya patungong Lava Cafe. She already called Wilma at nagkausap silang doon na lang magkita. Habang hinihintay niya ito ay panay ang scroll niya sa social media. Dahil sa walang sawang pagtawag ni Enrica sa cellphone niya, ay naisipan niyang i-block ang lalaki. Nag-text pa ito sa kanya na may importante itong meeting at kailangan nilang mag-usap mamaya. Bugok, bahala siya sa buhay niya. Habang tumitingin siya sa kanyang social media, ay lumitaw ang picture ni Wilma at ang best man ni Enrique sa kasal. The uploader is from a user Till Henry. Agad na nakakuha ng kanyang pansin ang isang nag-heart doon na may username na Nicole Petrova. She hurriedly clicked the account at hindi siya nagkamali. It was the woman who introduced herself as Enrique's girlfriend. She was a car racer based on her pictures. Her curiosity made her scroll over the account that only caused her much more pain. Maraming larawan ng mga ito ni Enrique, and almost all of it is taken somewhere private. Meron pang picture habang tulog sa kama ang asawa niya at walang damit pang itaas. Kusang pumatak ang mga luha niya dahil sa pinaghalong galit at panibugho. They've got so many memories together unlike her. Bestie! Mabilis niyang pinahid ang luhas sa mga mata para hindi siya mapansin ng kaibigan. How was the new CEO? Pa-burger ka naman. Napailing na lang siya sa sinabi ng kaibigan. She's really not in the mood to play with her jokes right now. Marahil ay napansin ito ang pagiging tahimik niya, kaya agad naman itong tumigil. Anong nangyari? At parang Biyernes Santo yung mukha mo, Sandra. Wala. Pagod lang ako sa trabaho. Matamlad niyang tugon. Mataman siyang tinitigan ng kaibigan bago nagpakawala ng isang buntong hininga. Alam ko yung mga hitsurang ganyan eh. Sigurado kung LQ kayo ng asawa mo. Bulalas nito. Imbis na sagutin, ay pinasakan na lang niya ng cake ang bunganga ng babae para magtigil na ito sa kakadada. Bestie, galing na lang tayo sa club. Ayaw niya rito. She doesn't understand pero trip niyang maglasing ngayong araw. Nababaliw ka na ba? Sinong klabang magbubukas para sa atin ng ganitong oras? Tumingin siya sa kanyang relos at napamura sa isipan nang makitang 2:00 pa lang ng hapon. Yeah, right. Wala pang club na magbubukas para sa kanila at kung meron man, she wouldn't enjoy it dahil dalawa lang sila ng kaibigan niya. At dahil doon, ay ginugol na lang nilang dalawa ang sarili sa panonood ng sine. Boring ang palabas pero dahil madaldal ang kasama niya ay nakakatuwa na rin yun. Makalipas ang mahabang oras, ay gabi na silang nakalabas ng mall at doon na rin naghapunan. She already turned her phone off dahil ayaw niya ng istorbo. It was 7 when they reached Club Inferno. It's been a while since she had been in this kind of place. Noon pa man din na hindi siya masyadong nagpupunta sa ganitong lugar. Oh my God! The bartender is so handsome! Bulalas ni Wilma. She just lightly shook her head. Heto naman sila sa usaping gwapo. Napabaling na lang siya ng tingin sa tinutukoy nitong bartender and Wilma wasn't lying though. The man had a Chinese accent but she guessed he wasn't a full-blooded dahil parang may lahi din itong American. Alam ba ni Henry na ganyan ka ka-obsess sa gwapo? Pasigaw niyang tanong. The loud tug of music makes the whole place crowded at hindi na halos magkarinigan. Of course! Kaya nga gusto niya ako, di ba? Kasi marunong akong tumingin ng gwapo. Naiiling na lang niya itong tinalikuran at dumiretso na sa bar counter. Give me a shot of bone dry martini please. Aniya sa bartender pero tinaasan lamang siya nito ng kilay. What are you looking at? Aren't you serving that kind of drink? Nakita niya ang bahagyang pangngisi ng kinagigiliwang bartender ni Wilma. He got a devil smile, huh? With a set of perfect white teeth. Are you sure you can handle this? Are you mocking me, Mr. Bartender? Naiinis niyang tanong. If this man won't give her what she wanted,
ay lilipat siya ng ibang club. But then minutes later ay inilipag na nito sa kanyang harapan ang kanyang hinihingi. "Enjoy your drink, pretty lady." She felt like she was really thirsting for alcohol. "One more. Another one. Add another one. One more." "Hey, naglalasing ka na masyado." Awat ni Wilma pero tinabi niya lang ito at pinanlakihan ng mata ang bartender, kaya muli itong nagbigay ng shot. "Hey, Mr. Bartender, what's your name?" Lango niyang tanong. "Tristan." "Oh, Tristan, what a nice name. Are you married?" Muli niyang tanong. Isang ngisi ang pinakawalan nito bago inilapit sa kanya ang mukha nito. "Why? Are you interested in me?" Marahil ay dahil sa kalasingan, kaya hindi siya umatras kahit pa ang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. "What if I am?" Hamon niya rito. Naiiling na itong inilayo sa kanya ang muka saka pinag-cross sa mga braso. "This man is muscular too. Bakit kaya ganito ang katawan ng mga lalaki ngayon? Is this the trend?" "Too bad. I already love someone else." Napasimangot naman siya. "Then I won't flirt with you then." Aniya sabay tayo sa upuan. "San ka pupunta, bestie?" Hinarap niya ito at kahit halos pipikit na ang mata niya, ay kita niya pa rin ang umuusok na ilong ng kaibigan. Dahil sa inis sa kanya, kaya ang inisihan niya lang ito. "Just enjoy your own, bestie. I'm gonna find forever tonight." Nakangiti niyang anas saka tumalikod na at nagpagewang-gewang sa paglalakad patungong dance floor. Tonight, she'll dance her heartache out. Sumabay siya sa maharot na indak ng tugtugin. The smell of smoke, sweat and alcohol invaded her nostrils. That made her drunk even more, kaya mas lalo siyang nagwala. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakaramdam siya ng brasong pumulupot sa kanyang bewang, pero imbis na tanggalin yon, ay mas lalo niyang idinikit ang kanyang katawan dito. Ang mga kamay nito ay nagsimulang humaplos sa kanyang katawan. Nakaramdam lang siya ng kaunting pandidiri, pero wala siyang lakas para pagsabihan ang nasa likod niya. Ang lalaki ay dahan-dahang kinakagat ang kanyang tenga habang ang kabilang kamay nito ay bahagyang pinipisil ang kanyang pangupo. "You're so hot, baby. My friends can't wait to get a taste of you too." Magaspang nitong bulong. Nanindig na ang kanyang balahibo. She didn't know what to do anymore. How can she scream for help if ever this man would take advantage of her? Sa isiping yon ay nais na niyang magsisi kung bakit pa ba siya lumaklak ng ganun kalakas na inumin. Seconds later ay biglang nawala ang kamay na nakapulupot sa kanya. She heard commotions, pero masyado na siyang inaantok. Nang muntik na siyang matumba, ay isang matipuno at mainit na braso ang pumulupot sa kanyang bewang. Saka siya inilagay sa balikat nito. Nakakatuwa dahil hindi man lang siya naiinis gaya ng naramdaman niya kanina. At may naamoy siyang pamilyar na pabango na nagmumula sa lalaking nasa harapan niya. She must be so in love, at kahit sa kalasingan niya ay naamoy niya ang asawa niya. "Pasaway ka talaga. I'm gonna punish you later on. You hear me?" May pagbabanta sa boses nito, pero imbis na matakot siya, ay humagikik pa siya sa sinabi ng lalaki. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere at isiniksik niya ang kanyang mukha sa balikat ng bumuhat sa kanya. "You smell good, mister." Nakangisi niyang puna. "Stop it, agapi mo, or else." Ani ng boses pero imbis na sumagot, ay mas lalo niya pang isiniksik ang sarili at pinagahagkan ang balikat ng lalaki. Damn! Malutong nitong mura kaya napangisi siya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang ibinaba siya ng mga buhat sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at dama niya ang init ng mga palad nito. "Sleep, agapi mo, and get ready for your punishment tomorrow." Ani ng baritonong boses. Dahil sa pagod at kalasingan, ay hinila na siya ng antok at hindi na alam pa ang mga sumunod na nangyari.